pumapasok na. Trespassing, oh. Kahit pa sa gitna ngayon ng pandemya, kating-kating umalis ng bahay si Sharon. Meron kasi sa kanilang nakiki-home quarantine. Ang mga malalaki, matataba at mabalahibong higad. Yan na sila. Yan, pumapasok na. Paisa-isa ang mga itong sumusulpot sa kanilang garahe, pati sa kanilang tindahan. Nakakapanginig po siya, nakakatakot. Until now, hindi pa maayos yung tulog ko kasi iniisip ko pa rin yung mga gumagapang. Mga bisita namin na hindi nagpapaalam. Dati, sa mga kakahuyan o sa mga gubat lang sila. Oh my higad! Sumasalakay na rin sila sa mga kabahayan. Trespassing, oh. Ang nakakakilabot na mga higad galing daw sa kalapit bahay ni na Sharon, kung saan ang mga ito nagkukumpulan. Ang may-ari nasa Australia. Wala po akong any contact number. Pero since matagal po siya na hindi po natitirhan, tumutubo na po yung mga damo-damo, halaman nila. So dumami siya ng dumami. Ang pamimeste ng higad sa kanilang bahay nagsimula raw nito lang Agosto. May nakita po kami na higad. Sabi ko sa husband ko, tanggalin siya kasi Makate. Ang sabi mo naman ng husband ko, wag kasi magiging butterfly siya. Pero lumipas ang mga araw, nakita ko, dumami siya ng dumami. Ganyan pala ang balahibo niya. Pagka didikit yung balahibo nila, magsisimula na po siyang mangangatim. Pati ang kanyang pagtuturo na apektuhan na rin daw. Hindi ako nakaka-attend sa meeting. Late ako lagi kasi sabi nga, higad na naman siya. Sabi ko, opo ma'am, ang dami po. Sabi na, o sige, asikasuhin mo muna yung higad. Bumili na rin po kami ng pesticide na environment friendly. Mahal nga, pero hindi pa rin siya umubra. Mas lalo po siyang dumami. Hanggang nangyari na ang kinatatakutan ni Sharon. Ang kanyang anak nagsimula ng mamantal. Ayan o, may balahibo pala talaga. Si higad po, hindi po siya marunong ng social distancing. Lumalapit po siya without any notice. Kung nakakamatay din po ang COVID, nakakamatay din po ang higad. Nakakatakot talaga, lalo po sa mga bata kapag nagumapang po yung sa katawan nila. Natakot po kami kasi ngayon lang po kami nakakita ng higad na ganun kadami. Kaya si Sharon sumangguni na sa barangay. Na-action na naman. Kaya lang, wala pa rin pong nangyari. Dumami siya ng dumami. Kaya bumalik po ang barangay. Pagdating po nila, nagulat din po sila. Bakit ganito? Magiging home sweet home pa nga ba ang bahay ni na Sharon? Hindi nag-iisa si na Sharon na namomroblema ngayon sa mga higad. Ang product specialist na si Lowin. Ang katina po ng buong katawan ko. Bigla siya namantal. Haba kasi kinukuskus ko, nawawala siya. Pero pag hindi ko na kinikiskis sa pader, bumabalik pa din. Sobrang katis. Meron ho ako dito sa chest ko o sa likod ko. Yun po yung marami. Sa braso ko. Pero ang pinakasobra sa likod po talaga. Ang mga pantal, hindi sintomas ng COVID-19 o anumang sakit. Nahigat siya. Tinapik-tapik ko yung likod ko, tinanggal ko yung damit ko, nakita ko may 3 higad. Napisa na pala. Pagkarating ko po ng bahay, yung aking kasama sa bahay, pinakuha ko agad ng asin. After ho nun, pina-apply ko po siya sa katawan ko. Base po to, sir, sa naging experience ko rin sa probinsya. Kapag nahigad daw po ako, tawag ho sa amin, gagatil. Naiwisam naman po yung kate, pero habang tumatagal, kumakati pa din. I have not seen any home remedies na pwedeng gamitin sa caterpillar. Pero if they have accumulated evidence na this works, then they can temporarily do this. Kaya lang pagka hindi pa rin natanggal yung mga manifestation or lumala pa yung symptom, then they really have to bring to the doctor. Ang mga higad, lumalabas daw talaga tuwing tag-ulan. The butterfly tsaka yung moth, they are active and abundant during the dry season. Yung larval stage nila would be during the wet season. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo, ang mga higad o caterpillar nagiging pupa hanggang sa nagiging ganap na moth o butterfly. Samantala, si Sharon, kating-katinang buksain ang mga higad sa kanilang bahay.
Kaya sa araw na ito, to the rescue ang barangay. Una muna nilang inakyat ang kanilang bubong. Nag-spray na po kami. Lahat po ng mga damo na naputol namin noong mga nakaraan, pinagbabalik-baliktad namin para wala nang taguan yung mga higad. Tapos yung mga itlog ng mga higad na nakadikit sa mga pader, na-sprayhan po namin. Pinuntahan din nila ang katabing bahay nito kung saan nila nakita ang kumpol-kumpol na mga higad. Humihingi po kami ng paumanhin sa may-ari ng bahay. Hindi na po makatiis yung mga tao rito na nakikita yung mga higad na pag-alagala sa mga dingding nila, lumilipat sa kabilang bahay. Marami pong apektadong mga nakatira, mga bata, natatakot na baka malaglagan sila ng higad. Lahat naman po ng ginawa ng ating Purok Chairman po ay dokumentado po. Barangay po ang haharap kung sakali po na magkaroon ng problema sa may-ari. Pag meron ng public concern, particularly sa health, pwede umaksyon yung kaukulang barangay. As long na meron talagang reklamo, pwede rin naman dumaan sa amin para mabigyan namin sila ng dagdag na tulong. Pag nadapuan tayo nung balahibo or nung hair, nung larva, yun yung nagkukos yung pamamantan. First aid, wash mo yung certain area na yon, and also, you need to wash the clothes kasi maaring kumapit yung balahibo ng larva doon sa clothes natin. So, pag severe na yung urticaria or yung rashes, you should consult a medical doctor. Minsan nagkakaroon sila ng irritation sa balat at nagkakaroon ng pamumula, pangangati. Pero there are cases na nagkakaroon ng mga urticaria, yung pantal-pantal, tapos nagkakaroon ng angioedema and eventually anaphylaxis. Pwede siyang mag-lead sa coagulopathy at pag severe yung allergic reaction, it could lead to a kidney disease and also brain hemorrhage. Mag-ingat din tayo sa lugar, lalo na pag may mga puno. Kasi ang higad ay parang COVID din. Hindi mo makikita, bigla na lang mararamdaman mo. Ngayong may pandemya at stay at home lang ang marami sa atin, Ayan na sila. Ayan, pumapasok na. siguraduhin ang ating tahanan malinis at ligtas para hindi sa atin gumapang ang anumang pangamba. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.